Kasi guys, nandito na po ang ating kaibigan na Dwindi ngayon. Ngayon po, i-update ko po sa inyo kung ano po talaga ang kalagayan ni Tatay Digong po ngayon. Kung totoo po ba ito na namamaalam na. Kaya subukan po natin kausapin ang ating kaibigan. Kaibigan? Grabe ito, nakakalungkot po ito. Balita ngayon. Si Tatay Digong po daw ay namamaalam na po daw sa kanyang asawa at saka mga anak po niya dahil po ay humihina na po talaga ang kanyang katawan po doon sa Netherlands. Oo, ito po yung hinihintay po nila. Kanina pa ako naghintay, buti na lang nakapagpunta kayo dito ngayon. Yun po ang gusto kong malaman para ma-i-update po natin, para hindi mag-alala po yung mga tao na naghihintay po ngayon sa sagot ninyo kung mayroon po ba kayong impormasyon. Totoo po ba ito? Namamaalam na po ba talaga si Tatay Digong? Naku guys, ito po yung totoong balita ng ating kaibigan, no? Kita talaga ni kaibigan ngayon guys na hindi maganda po ang kalusugan ni tatay ngayon. Mahina po talaga sa Tatay Digong po doon. Ano po ba ang dahilan, kaibigan? Bakit po siya nagkaganito? Gusto kong malaman ano pong dahilan. Wala po bang nilalagay po doon na lason sa kanya mga kinakain? Wala po ba? Marami po nagtatanong baka po nilason. Salamat po. Hindi naman po guys, wala pong nilagay po na makakasira po sa pagkain ni Tatay Digong Ngunit guys, sa kanyang edad ngayon at saka doon sa Netherlands ay sobrang iba po talaga ang panahon doon kaysa dito sa atin, no? Nasa loob lang po siya, tapos hindi po siya makapaglakad, hindi po siya makapagpahangin, kaya sobrang stress pa ang kanyang nararasan po doon, lalo na po hanggang ngayon nagpapatuloy po ang panggigipit sa kanila. Kaibigan, sa tingin po ninyo, gusto kong malaman ulit kung makakabalik po pa talaga si Tatay Digong dito na buhay. Sabi ng ating kaibigan itiit, hindi ko hawak ang buhay ng tao, no? Kasi po ang may hawak nun, alam na po ninyo kung sino. Kasi sabi po na ito ng kaibigan natin noon, Kiss, no? Hindi po niya hawak talaga ang buhay ng tao kung kailan ito mawawala. Pero sa tingin po niyo, gusto ko lang itansa ba, i-estimate po ninyo kung sa tingin po ninyo ba kung makakabalik po ba talaga. Sabi ng ating kaibigan guys, si Tatay Digong posibleng makakabalik dito na buhay kapag ito ay may katotohanan po yung mga balita na to, no, na si tatay daw ay humihina. Alam po natin yan na pauwiin talaga po dito. Hindi po pwede na siya po ay patagalin po doon kasi may edad na po, di ba kaibigan? Ano po ba ang advice po natin sa mga tao ngayon? Sa tingin po ninyo kung may mangyari sa kanya doon, may makikita po ba kayo na kaguluhan na naman? Gulo talaga guys, no? Kasi marami magrumentado talaga guys. Yun po ang totoo. Marami, lalo na yung mga diehard na mga supporters ng Duterte. Hindi man niya na hihina kaibigan, di ba? Kung dito lang po siya dito sa Pilipinas, no? Oo nga, iba po talaga ang kanilang doon. Naku po guys, nakakalungkot po yung balita ni kaibigan. Totoo po talaga, mahina po si Tatay Digong. Ngunit nakita ng ating kaibigan na makakabalik po dito. Oo nga, sabi niya makakabalik pero may sakit na dinanas po doon. Kaya sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte, panawagan po natin na tulungan natin, ipanalangin na sana makarecover po. Kasi kaibigan, mayroon nagpaabot na mamaalam na po daw talaga. Kasi sabi po ng iba ng mga baser, yung mga BBM man yata yan ng mga supporters, baka po daw actingan lang daw.
Hindi na po talaga acting-actingan guys, sabi ng ating kaibigan, totohanan po talaga. Kasi po ang edad ni Tatay Digong, lalo na hindi po siya na makapaglakad, makapagpahangin, hindi tulad po sa Davao dito sa Pilipinas, no? Maganda po ang weather natin dito, kaya nakakalungkot po ito pag doon po si Tatay mapaano, tapos meron naman po mangyaring kaguluhan. Alam po natin na titindi po talaga ang gulo kung may mangyaring masama kay Tatay, dahil po sa mga diehard. Sino pa ang isisi dito, sino ang sisihin dito kundi ang nagpakulong sa kanya at nagpadala po doon. Alam po natin napakaraming sana po hindi po tayo mawatak-watak, no kaibigan. Kasi marami nagsasabi baka kung may mangyari daw kay Tatay Digong, baka po daw mabukod na tayo dito sa Mindanao, sa Luzon. Grabe, nakakalungkot po talaga itong balita na to. Sana po panalangin po natin na makarecover si Tatay at makauwi siya ng buhay, at sana hindi po siya bawian ng buhay po doon sa Netherlands. Kasi po malulungkot po talaga ang mga tao dito at maraming pwedeng mangyari dito na sisihan. Ano po? Walang ibang makakatulong sa atin. Alam na po ninyo kung sino guys. Walang ibang makapangyarihan sa mundong ito. Alam na po natin kung sino. Kaya kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtugon. Kasi kanina pala ako naghihintay, nagtawag ako kay kaibigan ninyo. Pasalamatan natin dahil po ikaw ay narito. At hanggang dito na lang muna. Salamat po sa inyong informasyon. Sa lahat po ng mga makapanood sa ating video, huwag lang po tayo malungkot, no? Kasi ang may hawak ng buhay ng tao ang ating Diyos. Kung saan tayo, no, sa tataman, kung hanggang saan tayo, wala tayong magagawa. Wala nga pinipili, bata man o maedad, no? Mawawala nga sa mundo. Si Tatay Digong pa kaya na matanda na rin. Pero panalangin po natin na sana bigyan siya ng malakas na pangangatawan. Sana makabalik po siya at makasama po niya ang kanyang mga mahal sa buhay.